This portion is brought to you by Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka fungi yan! I-Fungisol mo! Benzoic acid plus salicylic acid is the generic name of Fungisol. Meron ka bang buni, an-an, alipunga, hadhad, nail fungus at iba pang problema sa balat na dulot ng fungi? Hindi kamot ang sagot. I-Fungisol mo! Kate-kate, katol-katol, i-Fungisol. Para sa buni, an-an, alipunga, hadhad, nail fungus at iba pang problema sa balat na dulot ng fungi. I-Fungisol mo. If symptoms persist, consult your doctor. Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Una sa lahat ay huwag mo munang babasahin to kung kumain ka ng dinuguan o tsampurado. Baka bigla kang mabilaukan at kasalanan ko pa. Ako nga pala si Becheng. Becheng as in beautiful, intelligent, charming, hot, elegant. Ay wait, mali ang spelling, basta. Ako ang Diyosa ng public market. Elegant po yun. Ang reyna ng mga tinderang may rayuma at ang nag-iisang pinakamasarap sa barangay San Jose na walang boyfriend since birth. Oo Papa Dudut, 25 years old na ako, NBSB at purong berhen, walang nakakagalaw. Walang nakakahawak. Puro salat lang sa panaginip. Pero kahit ganito ako kataba, kahit hugis dramang bewang ko. At parang 5 unan ang bilbil ko sa tiyan ay napakataas ng pamantayan ko sa lalaki. Ayaw ko sa mukhang adobo, ayaw ko sa mukhang tokwa. Ang gusto ko ay pambato ng Hollywood o kaya ay Bollywood. Yung tipong kapag dumaan, mawawalan ka ng hininga. Hindi dahil sa mabaho ang kilikili kundi dahil sa sobrang kagwapuhan. At dito na nga, magsisimula ang kwento ng buhay ko ng puso kong uhaw na uhaw sa pag-ibig. At nang malaking away namin ang buwisit kong pinsa na si Betchay. Papadudot, pangarap ko talagang magkaroon ng boyfriend na malapiesta ang kagwapuhan. Yung tipong kapag naglakad kami sa kalsada, magmumukha kaming number 10. Siya yung sexing number 1 na matangkad at sexy talaga, tapos ako yung 0 na bilog na bilog. Walang basagan ng trip buhay ko po ito. Isang umaga habang nagtitinda ako ng kangkong at kamatis sa palengke. Habang pinagpapawisan ang likod ng leg ko at halos maputol ang strap ng bra ko. Sa sobrang init ay biglang umugong ang isang motor. Inayos ko kaagad ang headband ko. At pinunasan ng basahan ang mukha ko. Inisip ko baka si Betchay na naman na darating para mang-agaw ng customer. Si Betchay kasi Papadudot ang nag-iisang karibal ko sa buhay ko. Mukha siyang paanang manok na nilagyan ng lipstick. Payat na payat, mukhang malnutrition. Pero kung makatitig sa akin akala mo ay mas maganda siya. Pero nang huminto ang motor sa harapan ng stall ko, Diyos mio maramar. Nalaglag ang hawak kong kutsilyo. Umikot ang mundo ko. Narinig ko ang mga anghel sa langit na kumakanta ng careless whisper. Isang lalaki ang bumaba sa motor, tumingin siya sa akin, nagtanggal ng helmet at inayos ang kanyang buhok. Papadudot, para siyang Bollywood actor na si Hrithik Roshan na pinaghalo kay Zayn Malik ng One Direction. Matangkad, kayumanggi ang balat na mukhang amoy vanilla at mamahaling pabango. Ang mata niya napakalalim at kulay tsokolate. May bigote na katamtaman lang ang kapal. Yung tipong kapag hinalikan ka, mangingiliti ang labi mo hanggang sa tumalon ang balon-balunan mo. Good morning, miss. Ako si Krishna Gopal, sabi niya sa boses na napakalalim. Parang nagbabibrate ang dibdib ko sa boses niya.
Nagpapautang ako ng 5-6 baka gusto mong kumuha ng pondo para sa paninda mo. Hindi ako nakapagsalita kaagad, Papa Dudut. Napahawak ako sa dibdib ko. Akala ko ay atakihin ako sa puso. Bombay? Bulong ko at nagpapakipot pa. Sir Krishna, halika. Upo ka muna dito sa bangko ko. Kasya ka naman siguro sa kalahati. Akin kasi yung 3 kapat. Salamat miss. Ngumiti siya, lumabas ang 2 beloy sa pisngi niya. Lord God, tulungan niyo ako. Paano ako magbabayad sa kanya kung ang gusto kong ibayad ay ang aking katawan at kaluluwa? Biglang sumulpot ang demonyo. Hi Pogi! Sigaw ni Betchay nagaling sa kabilang stall ng tuyo. Naka-shorts na napakaikli mukhang flagpole na nilagyan ng basahan. Ako si Betchay, kukuha ko ng utang kahit magkano basta ikaw ang maniningil araw-araw. Nalingkit ang mata ko. Aba ang pating, amoy dugo agad. Pila ka sa likod Betchay, singhal ko sa kanya habang nakapamewang pa. Kita mo nga ako ang inaasikaso ng tao, huwag kang humarang sa hangin. Namoy ni Krishna ang panis mong tuyo. Che! Mukha kang drum ng langis, Betching. Ganti ni Betchay. At kanin namang mukha ang mas kaaya-aya. Sa akin syempre. Baka mauntog yang si Krishna kapag tumingin sa bilbil mo. Mas okay ng bilbil kaysa mukhang pako. Hirit ko naman sa kanya. Tawa lang ng tawa si Krishna Gopal. Huwag kayong mag-away, pareho kayong maganda. Ito ang card ko. Tawagan niyo ko kung kailangan niyo ng pera. Inabot niya sa akin ang card, dinawakan ko ang kamay niya, Papa Dudut. Ang lambot, walang kalyo. Hindi katulad ng kamay ko na amoy langis ng nyog at kaliskis ng bangus. Nung lumakad siya pabalik sa motor niya, kitang-kita ko ang hubog ng puwet niya at ang lapad ng balikat niya. Sabi ko sa sarili ko, Krishna Gopal, kahit paulit-ulit mo akong singilin araw-araw, handa akong maging utang mo habang buhay. Lilipas ba ang ilang araw na hindi ko pinaplano ang pag-angkin sa aking Indian Emperor? Siyempre hindi. Papa Dudut, ako pa ba? Butching ata ako. Umutang ako kay Krishna ng 5,000 piso. Ang totoo niyan ay wala naman akong totoong kailangan sa pera. Pambili ko lamang yon ng pulbos, lip gloss at 5 kilo ng chicharon. Ang habol ko talaga ang pagkakataong pumunta sa bahay niya or sa bahay ko para magbayad. Sabado ng hapon, nagbihis ako ng napakaganda. Nagsuot ako ng pulang duster na may palamuting bulaklak. Yung hapit na hapit sa katawan ko kaya mukha akong sumasabog na hotdog. Naglagay ako ng pulang lipstick at nagspray ng paborito kong pabango na amoy sampagita sa sementeryo. Pumunta ako sa apartment ni Krishna. Tahimik ang paligid. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking dibdib para magkaroon ng cleavage. Kahit halos sumakit ang likod ko sa pag-ipit at kumatok na. Krishna, my loves. Ako to si Betching. Magbabayad ako ng hulog. Sigaw ko sa pinaka-sexy kong boses. Walang sumasagot. Baka naliligo o baka nag-aantay na pumasok na lamang ako. Dahil medyo nakabukas ang pinto ay pumasok ako ng kusa. Naghahanap ng tsansa, Papa Dudut. Krishna, bulong ko habang dahang naglalakad sa sala. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Oh my God, Jesus, Mary and Joseph! Papa Dudut, muntik na akong tumalon sa kisame. Lumabas si Krishna na naka-brief lamang, white brief, Papa Dudut, yung may garter na maliwanag. Nalaglag ang bag ko sa sahig. Tumulo ang laway ko na parang sirang gripo. Ang katawan niya. Lord, patawarin niyo ako sa aking mga naiisip. May 6-pack abs, bakat na bakat. Ang matigas niyang tiyan. May mga konting balahibo sa dibdib na papunta sa ibaba. Ang hita niya ay parang poste ng Miracle sa tatag. At ang wetpacks, OMG. Parang 2 pandesal na bagong hurno. Napatakip si Krishna ng tuwalya sa harapan niya pero huli na ang lahat.
nakita ko na ang dapat kong makita. Nascan ko na ng 3D eye scanner ko. "O Bitching, wala akong damit, pasensya na." Gulat na sabi niya at namumula pa nga ang mukha niya. Nauutal kong sabi habang ang mata ko ay ayaw gumalaw mula sa abs niya. Okay lang Krishna, huwag kang mag-alala. Sanay ako sa karne, nagtitinda ako sa palengke." Sandali lang magbibis ako sa kwarto. Mabilis niyang ginawa ang pagtakbo sa kwarto niya. Habang naghihintay ako sa sala, hawak ko ang mukha ko na napakainit. "Lord, ito na ba yung tinatagong hiyas ng India? Sa akin ba ibibigay ito? Paano ko ba ito kakayanin sa kama? Baka maipit ko siya kapag nagmabilis kami." Nung lumabas si Krishna na naka-shirt at naka-short na, nagabot ako ng 500. "Eto munang hulog ko, Papa Krishna ha, Krishna. Baka naman pwedeng magkape muna tayo." "Salamat Bicheng, pero may naasahan akong bisita ngayon eh." Ngumiti siya ng medyo nahihiya pa. "Bisita? Sino?" "Si Bechay." Naningkit kong tanong. "Si Bechay? Naku, wag mong papapasukin yun ha. May putok yun kapag pinagpapawisan." "Hindi si Bechay," tawa niya. "Basta bisita ko." Umalis ako roon na lumilipad ang isipan. Isipin ko pa lamang ang katotohanan na nakita ko ang abs at ang puting brief ni Krishna ay parang gusto ko nang pumunta ng simbahan para maging handa sa aming kasal. Hindi nagtagal inalaman ni Bechay na pumunta ako sa bahay ni Krishna at ano pa nga ba, Papa Dudut, syempre nag-amok ang payat na manok. Isang hapon sa palengke habang nagtatawas ako ng kilikili sa likod ng stall ko, biglang dumating si Bechay na may bitbit na plato ng kakanin. "Hoy Bitching, namukhang tangke," sigaw niya. "Nabalitaan ko pumunta ka raw sa bahay ni Krishna. Anong ginawa mo ron? Baka naman natakot yung tao sa tambok mo." Lumapit ako sa kanya. Ibinaba ko ang hawak kong timba. "Aba Bechay, baka magulat ka kapag sinabi ko yung nakita ko. Ang tinatagong hiyas ng India. Nakita ko siya na nakabrief lang. May 6-pack abs. Ikaw, anong nakita mo? Ang buto ng tuyo nyo?" Nalaglag ang panga ni Bechay. Nakabrief lang? Walang yaka? Pumasok ka sa bahay niya nang walang paalam? Inggit ka lang kasi patag ang dibdib mo. Asar ko pa. Ako, may pangsalo. Ikaw, saluhan ng ulan, yang likod mo sa sobrang kurba. Ba't inatake ako ni Bechay? Hinawakan niya ang buhok ko. "Ouch, ang buhok ko Bechay. Kabagong riban to sa parlor ni Gandara." Sigaw ko sabay hawak din sa leeg niya. Nagkaroon ng wrestling sa gitna ng palengke, Papa Dudut. Nagpaikot-ikot kami sa putikan ng isdaan, gulong dito gulong doon. "Akin si Krishna!" sigaw ni Bechay habang pinipilit tapakan ng pako. "Sa'yo lang ang buto sa akin ng karne," sigaw ko naman habang ginagamit ko ang bigat kong 180 pounds para idagan sa kanya. Napasigaw si Bechay nang madaganan ko ang binti niya. "Aray, ang tiyan mo Betching! Parang sako ng semento," sigaw niya. Inawat lang kami ng mga kapwa namin tindera nung dumating ang barangay tanod. Pero kaming amoy balisa at mukhang mga basahan na ginamit sa karinderya. Pero kahit na gano'n ay walang gustong magpatalo. "Tandaan mo to Bitching," banta ni Bechay habang pinupunasan ang putik sa mukha niya. "Gagawa ako ng paraan para ako ang piliin ni Krishna. May regalo ako sa kanya bukas." "Sige lang, kahit iregalo mo pa yung sarili mo. Hindi ka tatanggapin nun. Baka akalain skeletal system ka na galing sa laboratorio." Ganti ko pa. "Tignan natin Bechay. Hindi mo kilala si Bicheng. Handang-handa akong gamitin ang aking charm, ang aking ganda at ang aking tatagong sekreto. Ang masarap kong luto na adobong baboy." Kinabukasan ay gumising ako ng 4:00 ng umaga. Nagluto ako ng pinakamasarap kong adobong baboy na may maraming bawang at paborito kong boiled egg. Nilagay ko sa mamahaling Tupperware na hiram ko pa kay Maring Nena na hindi ko na isosole. "Eto na to," bulong ko habang tumitingin sa salamin.
Gagamitin ko ang kasabihang the way to a man's heart is through his stomach. At dahil malaki ang tiyan ko, malaki din ang puso ko para sa kanya. Pumunta ako sa apartment ni Krishna ng tanghali. Pagdating ko doon, nandun na pala si Betchay. Nakasuot ng dilaw na dress na may lace, mukhang malaking ibong maya na nabasa sa ulan. May bitbit siyang lalagyan ng biko. Aba, dito ang gutom na higante. Irap ni Betchay sa akin. At andito rin ang reyna ng mga kulisap. Ganti kong sabi sabay singkit ng mata. Anong ginagawa mo rito? Magbibigay ng biko kay Krishna, ikaw, adobo, ang totoong pagkain ng mga tunay na lalaki. Hindi ang kakanin mo mukhang lupang hinukay. Mag-aaway na naman sana kami nang biglang bumukas ang pinto ng bahay ni Krishna. Betching, Betchay, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Krishna. Naka-polo shirt siya ngayon, napakagwapo pa rin. Amoy baby powder. Krishna, my loves, sabay naming sigaw ni Betchay. Pinagluto kita ng adobo. Sabi ko sabay tulak kay Betchay papalayo. Nagdala ako ng biko, Krishna. Mas matamis pa sa pagmamahal ko. Tulak din sa akin ni Betchay. Salamat sa inyong dalawa. Sabi ni Krishna na parang nahihiya pa. Pasok kayo, sakto, may papakilala ko sa inyo. Nagkatinginan kami ni Betchay. Ipapakilala? Sino? Ang pamilya niya? Ang mama niya mula sa India para makipagkilala sa prospective daughter-in-law? Nagsikuhan pa kami ni Betchay sa pinto para lang maunang pumasok. Pero nung makapasok kami sa sala, tumigil ang ikot ng mundo. May isang babaeng nakaupo sa may sofa. Nakadaster na kulay ginto na may mga palamuting kulay ube. Nakasalamin na makapal, nakatali ang buhok sa pusod. At may hawak na pamaypay na abaniko. Kakatapos lang niyang uminom ng kape. Papadudot, kilalang kilala namin ang babaeng ito. Tia Jopay, sabay naming sigaw ni Betchay. Si Tia Jopay ang 52-year-old na dalagang matanda naming tiyahin, ang babaeng walang ibang ginawa kundi ang magsimba. Magmura sa mga naglalaro ng bingo at magpaypay sa beranda habang nagreklamo sa init ng panahon. O Betching, Betchay, anong ginagawa niyo rito sa bahay ng nobyo ko? Malamig at supladang tanong ni Tia Jopay habang nagpapaypay. Nobyo? Sabay uli kami ni Betchay. Parang binitawan ng isang bomba sa loob ng apartment. Oo, ngumiti si Krishna sabay tabo sa tabi ni Tia Jopay. Inakbayan niya si Tia Jopay papadudot. Hinalikan pa siya nito sa ulo. Si Jopay ang mahal ko. Nililigawan ko siya noong nakarang buwan pa at kahapon ay sinagot na niya ako. What? Sigaw ko na halos maputol ang pultada ng boses ko. Ew, kadiri as in yak! Sigaw naman ni Betchay habang nakahawak sa tiyan niya. Tia Jopay, paano, bakit? May gayuma ka ba, Tia? Napatayo si Tia Jopay sa galit. Abat ang babastos ninyong bata kayo? Anong gayuma? Maganda ako nung kabataan ko, hindi lang ninyo naabutan dahil mga mukha kayong sanggol na tiniklop. At si Krishna gusto niya ng mature, yung marunong magluto ng sinigang at marunong magmisa. Hindi yung katulad ninyo na mga bata na puro kalandian ang alam. Pero Tia, reklamo ko. Halos maiyak ako sa sama ng loob. Si Krishna ang hang na to na may 6-pack abs at nakaputing brief. Sa'yo lang mapupunta, mas matanda pa yung balat mo sa lola ko. Betching, mag-ingat ka sa pananalita mo. Seryosong sabi pa ni Krishna. Mahal ko si Jopay, siyang babaeng pangarap ko. Sweet siya, maalaga, at tinuturuan niya ako na magtagalog ng maayos. Gusto kong masok ka, papadudot. Gusto kong uminom ng Zonrox. Nakatitig lang kami ni Betchay sa kanila. Si Krishna nakahawak sa makulubot na kamay ni Tia Jopay. Habang si Tia Jopay naman ay nagpapakipot at nagpapakyut na parang 16-year-old na high school student. Nakakairita, nakakagimbal, nakakasira ng araw. Umalis na nga kayo? Tabi sa amin ni Tia Jopay. At iwan niya yung adobo at biko ha. Kakainin namin habang nag-date kami.
Lumabas kami ni Betchay sa apartment ni Krishna na parang mga basang sisiw. Para kaming pinalo ng 2 toneladang kahoy sa ulo. Papa Dudut, hindi nagbiro ang tadhana. Mabilis sa mga kaganapan. Pagkalipas lang ng 3 buwan, inanunsyo sa buong barangay na kasala na. Kasal ni na Krishna, Gopal at Josefina Patricia Santos. Nang marinig yon ng buong palengke ay nagpiesta ang mga chismosa. Wala nang ibang pinag-uusapan kundi ang pag-ibigan ng 25-year-old na Indian hunk at ang 52-year-old na dalagang matanda na. At ang pinakamatinding parusa, Papa Dudut, ginapang kami ni Tia Jopay para maging flower girls. Tia naman, reklamo ko habang sinusukatan ako ng mananahi. 25 years old na ako, mukha akong higanting marshmallow dito sa kulay pink na gown na to. Bakit ako magiging flower girl? Dahil gusto ko. Mataray na sagot ni Tia Jopay habang nagsusukat ng kanyang wedding veil. At ikaw, Betchay, ayusin mo yung posture mo, mukha kang kawayan na nasunog. Tia, mas gusto ko pang maging tagahukay ng libingan kaysa maging flower girl sa kasal ninyo ng Bombay na yan. Reklamo rin ni Betchay. Tumahimik nga kayo. Kung ayaw ninyo, ipapabarangay ko kayo. At pakokolektahin ko kay Krishna ang lahat ng utang ninyo ng buo, bukas na bukas din. Wala kaming nagawa, natakot kami sa paniningil ni Krishna. Dumating ang araw ng kasal sa simbahan ng San Jose. Nakatayo kami ni Betchay sa pintuan ng simbahan, nakasuot kami ng magkaparehong pink flower girl dress na may maraming mga ribbon sa likod. Papa Dudut, isipin mo. Ako, 180 pounds na naka-pink dress na hapit na hapit. Nagmumukha akong malaking cotton candy na napabayaan sa araw. Si Betchay naman ay payat na payat sa parehong dress. Mukha siyang flamingo na may sakit sa balat. May hawak kaming maliliit na basket na puno ng pamutol ng bulaklak. Bitching, pulong sa akin ni Betchay habang nakatayo kami doon. Gusto ko nang magmura. Ako rin, Betchay. Gusto kong isaboy itong mga bulaklak sa mukha ni Tia Jopay. Bulong ko pabalik. Nagsimula ang tugtog. Bridal chorus. Dahan-dahan kaming naglakad sa gitna ng aisle. Tapon ng bulaklak dito, tapon ng bulaklak doon. Ang mga tao sa simbahan ay hindi alam kung maiiyak o tatawa. Yung mga tinderang kakilala namin sa palengke, nakatupi ang mga kamay at nakahawak pa ang iba sa bibig para pigilan ang tawa nung makita ang malaking puwet ko na umiindayog sa pink dress. Nakarating kami sa unahan. Nandun si Krishna, nakabarong Tagalog, napakagwapo pa rin. Sa tabi niya ay ang kanyang best man. Napatigil ako sa pagtatapon ng bulaklak. Napatingin din si Betchay. Sa tabi ni Krishna nakatayo ang isang lalaki na mukhang kapapatak lang mula sa langit. Kapatid pala to ni Krishna, si Rahat Gopal. Diyos ko dahi, kung gwapo si Krishna, si Rahat naman ay parang pinagsamang Shah Rukh Khan, Salman Khan at si Hrithik Roshan na binubuhusan ng banal na tubig. Matangkad pa kesa kay Krishna, mas matulis ang ilong, ang buhok niya ay medyo kulot sa dulo at napakakintab. Nakasuot siya na itim na hapit sa kanyang malapad na dibdib at ang mata niya may kulay abo berde na parang mamahaling perlas. Nang tumingin si Rahat sa direksyon namin, ngumiti siya. Ang mga ngipin niya, Papa Dudut, nakakabulag sa puti. Nalaglag ang buong basket ng bulaklak mula sa kamay ko. Nalaglag din ang basket na hawak ni Betchay. Bitching, bulong ni Betchay at nakatitig lang kay Rahat habang tumutulo ang laway. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Oo, Betchay. Bulong ko habang hawak ang dibdib ko na parang sasabog na naman. Nakikita ko ang susunod kong papasukan na kasalanan. At ako na ang bride. Nakalimutan namin ang galit kay Tia Jopay. Nakalimutan namin ang pagnanasa kay Krishna. Buong misa ay hindi ako nakatingin sa pare o kina Krishna at Tia Jopay. Nakatitig lang ang mga mata ko kay Rahat Gopal.
Bawat galaw niya, bawat pagkurap ng mata niya ay sinusundan ko. At nararamdaman ko, Papa Dudut, tumingin din siya sa akin ng ilang beses. Asyumera man sa tingin ng iba pero nararamdaman ng puso ko na may spark. Pagkatapos ng kasal, sa reception sa barangay hall ay mabilis kaming lumapit ni Betchay sa mesa ng pamilya ni Krishna. "Hi Rahat," maarte kong sabi sabay hawi ng buhok ko. Kahit nakatali ito ng spray net. "Ako nga pala si Betching, maid of honor, flower girl of honor." "And I'm Betchay," singit agad ng buwisit kong pinsan. Nagpapakyut kay Rahat. "I can speak English very well. Are you single?" Tumaas ang balikat ni Rahat at ngumitin ng napakatamis. "Hello ladies. Yes, I am single. Kakarating ko lang mula sa India kahapon para sa kasal ng kapatid ko at naghahanap din ako ng negosyo rito at saka ng magiging kasama sa buhay." Nang marinig ko yon, Papa Dudut, ay parang may sumabog na fireworks sa utak ko. "Naghahanap ka ng kasama?" Mabilis kong sabi. "Nandito ako. Marunong ako magluto ng adobo. Marunong ako magbenta ng kangkong at higit sa lahat ay malaki ang dibdib ko para sandalan mo kapag pagod ka na." "Kapal ng mukha mo, Betching," hirit pa ni Betchay. "Rahat, wag ka dyan. Madami siyang utang kay Krishna, no? Ako malinis ang record ko at slim ako. Kasya tayo sa kahit na anong motor. Sino namang gustong sumakay sa motor kasama ang isang kalansay, no?" Ganti ko sabay tulak sa balikat ni Betchay. Natawa si Rahat at tawa niya ay parang musika. "Kayong dalawa, very funny. I like Filipino women. They are full of energy." Tumingin sa amin si Rahat at sinabing, "Dito muna ako sa Pilipinas ng 5 taon. Tutulungan ko si Krishna sa negosyo. So magkikita pa tayo palagi." "Papa Dudut, narinig mo yun? 5 taon." Nagtitingin ang kami ni Betchay, naniningkit ang mga mata namin sa isa't isa. Ang digmaan ay hindi patapos. Nawala man sa amin si Krishna Gopal dahil sa aming matandang tiyahin na si Tia Jopay. May mas masarap, mas gwapo at mas hot na dumating, si Rahat Gopal. At sa pagkakataong ito, Papa Dudut, ay sisiguraduhin kung ang reyna ng palengke na si Betching ang magtatagumpay. Hindi ako papayag na ang isang paang manok na tulad ni Betchay ang makakakuha sa Bollywood Prince ng buhay ko. Abangan mo ang susunod kong sulat, Papa Dudut, dahil sisimulan ko na ang operation. Hulihin ang puso ni Rahat. Ang inyong magandang taga-subaybay na hugis drum, Betching. Unang-una, Betching, ay ibaba mo muna ang presyon at tensyon mo dahil baka mauna pang pumutok ang garter ng paborito mong leggings kesa sa romansa ninyo ni Rahat. Joke lang yan. Kung pag-uusapan ng diskarte sa pag-ibig, kailangan mo munang magpahinga sa pakikipag-unahan at pagwawala sa gitna ng palengke. Ang tunay na karisma ay hindi nakukuha sa panggigipit sa pinsan o sa pagdaan sa brutal na panggagaya. Nanggagaling ito sa tiwala sa sarili na may kasamang tamang kababaang loob at totoong pagmamahal. Sa halip na ituon ang buong buhay sa paghahabol sa gwapong lalaki para lang may pagmalaki kay Betchay, mas makabubuting unahin na mahalin at alagaan ang iyong sarili. Tandaan mo na ang tamang kapareho ay hindi tinitingnan ang laki ng bewang o ang lapad ng balakang kundi ang kagandahan ng kalooban at kakayahang magpahalaga ng tapat. Pinapakita ng inyong karanasan ng pag-ibig ay hindi isang paligsahan o karera kung saan kailangang manalo sa pamamagitan ng pagpapatumba sa kalaban. Minsan sa sobrang pagmamadali at pagiging pating sa paningin natin sa kapwa ay nakakalimutan natin ang totoong koneksyon ay dumating sa hindi inaasahang oras at sa taong hindi natin inakala. Tulad na lang na nangyari kay Tia Jopay at kay Krishna. Ibinunyag din ang kwento na ang panlabas na kagandahan tulad ng six-pack abs at mala-Bollywood na muka ay pang-akit lamang sa simula, ngunit ang totoong nagpapatagpo sa dalawang tao ay ang ugali, ang respeto at pagtanggap tulad ng ginawa ni Krishna sa inyong Tia
Sa huli ay mas mainam na panatilihin ang maayos na ugnayan sa pamilya kaysa sirain po ito dahil lamang sa panandaliang paghanga sa isang individual. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.